Ang episode 8 ng Bungo Stray Dogs Season 5 na pinamagatang Land of Inhumane Demons Part 1, ay nagsisimula sa pagsasabi ni Ranpo kay Atsushi at Teruko na makipagkita sa kanya sa runway 122R. Nasa sabik, sinabi niya kay Atsushi na buhatin siya at tinatawanan ang kabalintunaan ng isang aso na nakasakay sa isang pusa. Siya ay miserable dahil napansin niya ang isang pattern sa mga taong gusto niyang iwasan tulad niya, Yusano at Akotegawa. Biglang sinabi ni Teruko sa kanya na nawawala si Jono. Napagtanto ni Atsushi ang isang hindi pagkakapare-pareho iniisip ng mga hunting dog na gumamit ang ahensya ng mga vampira para salakayin si Jono, kaya bakit niya sasabihin sa kanya? Siya ay bamaantong hininga at inaatake siya at napagtanto niya na siya ay kinokontrol. Samantala, binubugbog ni Tetsuo si Kenji habang sinasabi kung gaano kagaling si Jono sa kabila ng kanyang malamig na panlabas. Itinuro din niya na kailangan niyang sundan si Bram at iligtas ang mundo, ngunit sa loob ng 5 minuto ay maaari siyang lumihis para kay Jono. Nag-radio si Teruko na pahihirapan niya si Atsushi at nang marinig ito, may kung anong pamitik kay Kenji at nagningning ang mga mata nito. Bigla siyang lumakas at hinagis si Tetsuo palabas ng airport. Sa isang flashback, sinabi ni Kunikida na walang dapat magagalit kay Kenji at hindi makapaniwala si Atsushi. Tila binago ni Kenji ang direksyon ng isang malaking mudslide upang protektahan ang kanyang nayon matapos makitang nasaktan ang isang kaibigan sa pagkabata. Ang kapangyarihan ng inang kalikasan ay namamalagi sa kanya na pinipigilan niya sa kanyang masunurin na kalikasan at malaking gana. Ang galit ng paglikha ay nahayag kapag si Kenji ay nagalit. Sa kasalukuyan, isang dumudugong Tetsuo ang nag-iisip na hindi kailanman gugustuhin ni Jono na iligtas siya nito. Sinabi rin niya na mali niyang hinuhusgahan ang lahat kasama na ang kaaway matapos mag-isip ng mahinahon at sabihin kay Kenji na patayin siya. Nang marinig ito, bumalik ang detective sa kanyang pagiging palakaibigan habang mahinahon niyang napagtanto na wala siyang galit kay Tetsuo. Nag-alok siyang tumulong sa paghahanap kay Jono at pumayag naman si Tetsuo. Ngunit bigla siyang bumagsak sa lupa upang mag-recharge at isang pagod na Tetsuo ang sumama sa kanya habang sila ay nagpapalitan ng pangalan. Sa Merso, nag-aalala si Sigma sa kung gaano kalmado ang hitsura ni Dazai. Sinabi ng detective na mayroon siyang isang anghel sa kanyang panig na karaniwang si Ango na nagde-decode ng mga mensaheng ipinadala ni Dazai sa pamamagitan ng kanyang tibok ng puso na sinusubaybayan. Nagtataka si Sigma kung paano nagpapadala ng salita ang labas ng mundo at tinanong siya ni Dazai na hulaan na nagmumungkahi kung gagawin niya, siya ay magiging superior kay Fyodor. Nahulog si Sigma sa bitag at nagsimulang manghula bago mairita na nag-aaksaya sila ng oras. Lalong nabigla siya nang sabihin ni Dazai na hindi sila makakatakas at nagtataka kung ang detective ay nakaalis. Oo, saan ka napunta sa nakalipas na 4 na season? Ay, teka, wala. Sinabi ni Dazai na papatayin niya si Fyodor at pinutol nito ang demonyo na sinusubukan ng malingkod sa isang pinto. Ang pasilyo ay nakakandado sa magkabilang gilid at nagsimulang mapuno ng nakakalason na tubig habang dinadala ni Dazai si Sigma sa surveillance room na natigilan nang makita ang lahat ng mga gwardya sa lupa. Sinabi ni Dazai na huminto siya sa oras at nang tumanggi si Sigma na kunin ang pain, sa wakas ay nagpapaliwanag siya. Nakipagkalakalan si Ango sa isang gifted na magnanakaw na nakakulong sa Merso. Sa kakayahan ni Dazai na magpawalang bisa, siya ay immune sa kanyang regalo at ginagamit ito upang patumbahin ang mga gwardya na nagyelo sa oras, baguhin ang lahat ng mga code ng pinto at makipag-ugnayan sa silid ng pagsubaybay ng hindi nalalaman ni Fyodor. Namangha si Sigma habang nagpaalam si Dazai kina Chuya at Fyodor. Mukhang magbabago na ang loob niya nang makitang nalunod si Chuya pero kumaway na lang siya. Sa ibang lugar, narinig ni Atsushi si Dazai na nagsasabi sa kanya na gumising at binuksan niya ang kanyang mga mata upang makita ang kanyang sarili sa isang medikal na silid at nakatali sa isang gurney. Para naman kay Aya, nagtatago siya sa isang cargo truck ng isang clean ng crew at humanga si Bram sa kanyang diskarte sa pagtakas. Upang pumatay ng oras, nagchat sila at nag-aalok siya na tumulong na alisin ang banal na espada. Sinabi niya na ito ay hindi isang magandang ideya dahil siya ang mamamahala sa mundo ngunit hindi siya mahuhulog dito.
Ito ay ipinahayag na ang espada ay ginawa gamit ang laman ng isang gifted. Ang dulo ng espada ay nagugat sa kanyang utak, at ang may hawak ng espada ay may tatak ng espada sa kanilang kamay. Ang selyo ay kasalukuyang nasa Fakuchi kaya siya lamang ang maaaring gumamit ng espada. Ito na ang pangalawang beses na naimpal si Bram at mukhang malungkot siya dahil sa unang pagkakataon, pinahirapan siya at ang kanyang mga kababayan ng ilang sundalo. Sinubukan ni Aya na makiramay ngunit patuloy niya itong iniinis sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng isang magsasaka, basalyo at kabayo. Bigla silang nahanap ni Akutagawa at sinabi